And I really cannot help but wonder, why are we going to do this again? And then when I react dramatically, violently, you will take it against me again. So, for this topic, I will just allow my kumaring Ultra Baldita to discuss it, and I'll just sweet here without telling or reciting anything. Charot. Alright, oh my This is God. Alan Ignacio, the diva that you love, together with my kumaring Ultra Baldita. Hi, this is Alex Brasas. And you are watching our first episode for our season 23 here at the Kitty Show, Taray na Talakayan Showbiz Edition. At eto na nga, I will try to channel my inner Jacqueline Jose Ay? para compose ako. Eh kasi last week, ano ka eh? At TV ako last week. Oo, at saka ano? Charito The late. Solis. Oo, the late. The late Charito Solis. Diyos ko. So ngayon, the late Jacqueline Jose ako. At the late Lolita Rodriguez. Ay! Diyos So, ko. Kim Pao. So, sino ako? Charot! No, the late na roon. Ay! Aray! Panay dalit! Hayop ka! So, ang dami ko ngayon. Compose ako. So, tayo sasabihin ko lang ay, Kim Pao fans de Lulu sa pagdodobol. Ano ba itong nagdobol, Mare? Actually, this story is quite baffling. Baffling kasi. Teka, i-ano muna natin yung baffling. I-spell out natin sa kanila kasi baka hindi alam ng mga delulu na fans na, no? Chuchu-chuchu. Naku, wag na! Nagbago na isip ko. Kasi kahit na ma-explain ko sa kanila, hindi man nila maintindihan, charot. Hindi, kasi there was this post yata. Sa Facebook natin Sa Facebook, oo, na galing sa isang Kim Pao no, it was not originally from a Kim Pao fan. Okay. Hindi ko lang alam kung Kim Pao fan nga siya. Na-pinick up ng Kim Pao official na Facebook account. Page. Okay. Facebook page. Kasi, inano ko. At trinace mo, research ko. Oo. Ngayon, sinasabi doon na di ba, na si Kim Chiu was asked to double for Nadine Lustre sa kissing scene with Paolo Abilino sa isang movie na sinushoot for in Paris. Di ba? So that was that was the statement. Na ikanaloka ng mga Kim Pao fans. Reading to it, kasi yung pagkakasulat, categorical, di ba? Totoong-totoo sa kanya, sumulat. Yeah, it was straight. It was straight as if it's a biblical truth na so many Kim Pao fans were amazed. They were rejoicing. Rejoicing. Talagang talagang bagay naman, dapat naman ganun chuchu. Una, parang they were so happy na nire-respeto ni Paolo ang kanyang iniirog, kaya ayaw niyang makipaghalikan sa iba. Tama ba ako? Yeah. Not knowing that if that is true, that is an act of unprofessionalism. It was unprofessional because? Ano ba? Etong leading lady mo, tapos ibang kakissing scene mo? So, what does it make of you? Diba? Nasa contract. Was it in the contract in the first place? Was it in the agreement? Was it agreed upon? He cannot kiss anyone. Diba? At saka, kasi, tawag dito, what would they call this? Ang explanation kasi is, parang, ang dating, that was the very reason why Kim went to, Paris. to Paris. So, diba? So yung angle na she's there for studies, because of this, parang lang yung superficial. Okay. Diba? It was a superficial reason. Tapos ang main reason pala ay nandun siya to sub for for Nadine, for curious the question. kissing scene. If you were the director of the movie, do you think the director approved it? Kasi nobody has talked about it. Nobody has discussed the veracity of the item, of the issue, di ba? So I cannot fathom why would a director allow such thing as that. Okay. Di ba? Kasi it's next to impossible. Di ba parang, Parang
Parang this is the very first time, kung nangyari man that it happened. And it's really setting a bad precedent. Mm-mm. Kung nangyari. Yeah. Di ba? Kasi, whoever is in the cast should be insulted, should have felt insulted. Kasi nga, di ba, ang insult din kay Nadine, ay, ako? Di ba? Parang, ako yung leading lady dito. Ang insult din kay Kim Chiu, ako, panakitbutas ako dito. Yun ay kung totoo na nangyari yun, di ba? Pero kung hindi naman, it was a cheap gimmick, cheap ploy to talk about the movie. Di ba? Ganun lang ang dating nun. Ako ang ata nakikita ng fans ng Kim Pao is yung pinapalabas yung ganyan, nagmumukhang cheap si Kim at si Paolo. Kasi actors kayo eh. In the very first place, may script. Yeah. At actors kayo. Kung totoo na nangyari yan, kasi kung nangyari yan, tiyak ang magre-request si Paolo. Diba? At kung i-request siya ni Paolo, at ako ang director at ang producer, hindi ko papayagan. Kasi, baka Paolo is one of the producers. kasi pelikula ito eh. Even if Paolo is one of the producers, I don't think Paolo is the kind of actor na ipapasok ang personal sa professional, lalo na hindi naman kabahagi ng pelikula ang kanyang kasintahan. Naroon ang kanyang kasintahan para bumisita. Yun ang premise kung yun ay totoo. Yun ang balitang yun ay totoo. Hindi namin sinasabing totoo. Hindi namin sinasabing hindi totoo. Pero, kung totoo yun, parang, teka, mali. Ako naman, ang iniisip ko, baka yung nagsulat, mali ang pagkakaintindi niya. It could be that Kim has a cameo role in the movie where they will be kissing each other. Sila ni Paolo. But that is speculative. Oo. Yun ang nasa, yun ang nasa isip ko. But that is speculative. So parang, hindi ko pa rin ma-fathom yung idea na may ganito palang pangyayari. Kung totoo. Pero sa akin, kung talagang nangyari yon, o di, magbunyi kayo at magdiwang, di ba? Ginusto nyo yan eh. Pero sa akin, for you to even preempt and talk about it, kung sakaling ang may cameo, supposedly dapat surprise scene yan, pinakunahan nyo na. Pinuunahan ng kung sino mo na nag-post. Kung sino mo na masulat. Saka, kahit sa angulo mo tignan, I don't think Kim is that type of girl na papayag kung hindi kasama yung senaryo mo na may cameo, ha? Na pupunta ako doon, pinapunta ako ni Paolo, ginaksusun ako ni Paolo, tapos gusto lang pala palit na Nadine Luste. What does that make her? Ay, hindi. At saka ang tawag dito, hindi naman magkamukha si Kim. At si Nadine, so dadayain. Well, I don't know. Kaya kasi, basta kung totoo yung balita, it does not put Kim and Paolo in a good light. Kung totoo ang balita. Yeah. Pero kung hindi totoo ang balita, at ilusyon lang pala yun, gawa-gawa, yung pinapayo ko naman sa mga Kim Pao fans. Huwag kayong gagawa ng kwentong hindi totoo. Think of a better, diba? Gimmick, charot. Diba? Ganito na lang. Galit na galit kayo sa amin. Palagian. Dahil nilalait namin si Kim, ginagano namin si Paolo. Ngayon ang pinapagalitan ko, kayo mga Kim Pao fans, kayo mismo ang gumagawa at nag-iimbento ng mga balita. Kung yan ay may semblance of truth, sabi nga ni Alex na in the future may cameo, hindi kami maiinis. Pero kung yan pala ay bahagi lamang ng imahinasyon nyo at tuwang-tuwa kayo na ang drama nyo ay nire-resepto ng sobra ni Paolo, ang kanyang babaeng minumutya at minamahal, at gumawa kayo ng kwento to that extent, mali kayo. Ang dating kasi, nagpa-power trip si Paolo kung siya ang producer. Ginamit niya ang power niya para magawa tong eksenang to. Tsaka, Kung totoo ha, overall, it leaves a bad taste in the mouth kung totoo. Di ba? Kasi, ano yun? Parang you are encroaching the the part of Nadine. Who is originally the bidang babae. the female lead. Oo nga, bidang babae. Di ba? Parang,
may encroachment na nangyayari. Kung magkakait sa angulo nila, huwag natin parang bastusan yung dati. Huwag na encroach. Hindi na intindihan niya encroachment. Tagalogin mo na. Ay, sorry, Aya. Di ba? I'm not used to speaking Tagalog. Charot! Charot! Diyos ko, Well, Dan. anyhow, kung totoo ito, ay di totoo. Kung hindi totoo, I just hope tigil-tigilin nyo na ang pagbulalabas ng mga balitang hindi ito totoo dahil hindi ito nanggagaling sa amin. Sa Ayan na inyo. naman, sasabihin na naman kung ano-anong mga pinagsasabi natin na Sabihin ano. naman sa aming galing. Nakita po namin ito na sa kanyo. Yeah. Ang It was in nagpakawala Facebook, oo. at nagpalabas. At hindi lang kami ang nagkukwento nito. Lumabas na po ito sa iba't ibang tabloid. Diba? So, Nanaloka din. nanaloka rin dahil ito. Because kahit sa angulo tingnan, as what we put in the show, this is a supreme act of unprofessionalism. Kung totoo. At saka di ba parang there are reporters who I felt is parang feeling close kay Kim at Pao. O bakit hindi sila nakaka-scoop na kung ano man yung sasabihin nila Kim at Pao? About this? Oo, 'di ba parang they have parang access to Kim and Pao. Well, obviously, walang kinasabi kasi wala naman dapat sabihin. Ibig sabihin, hindi nangyari. Ganon. Diba? Hindi, whether it happened or not, dapat may statement. Oh, well, abangan na lang natin ang susunod kabanata at inaanyayahan po namin kayo manood ng Kitty Show. Pinapalabas po kami tuwing Sabado at Linggo, alas 4 ng hapon sa Diario Tirada YouTube channel at syempre pa sa aming Facebook pahina. Ito po si Alawad Ignacio, ang Diva That You Love. Kasama ko ang aking kumaring Ultra Baldita. Hi, this is Alex Brosas. At maraming salamat po sa pagsama sa aming episode 1 sa aming season 23. Happy Saturday to all!